kababaihan, kalusugan, at karapatan dito sa DWTD. Maski mahirap ang buhay, kakayanin to. Para sa inyong kapakanan, ibibigay kahit ano. Dahan-dahan nating mararating ang ating pangarap. Sa ating pagtutulungan, ginhawa ay malalasap. May pag-asang gumanda ang buhay Sa tamang pag-aagwan, basta tayo'y maging responsableng magulang sa ating mga anak. May pag-asang gumanda ang buhay, pamilya'y umangat. Sa ating mga anak ay panama ang kalinga. Sa tamang agwat, pamilya'y aangat. Pagmamahal. Hatid sa inyo ng Commission on Population at ng himpilang ito. Ngayon ay nasa ikalawang programa tayo, o ikalawang yugto ng ating programa, at ang team pa rin natin ay break barriers, break down walls, empower women, empower all. And development is for all, bring in every day, no one should be left behind. At syempre si Ate Cory. Ate Cory, saan ba tayo matatagpuan? of course, they can come and visit us at number 62 Chico Street, Barangay Carino Project 2, Anonas, Quezon City. Or you can call us at 421-2590 or 384-3866. Pwede din naman po sa 434-0936 Kakampi Office. Okay. Okay, para sa atin namang kababaihan, kalusugan at karapatan, sa tamang agwat ng panganak, pamilya ay aangat. Okay, sa konting sakripisyo, malaki ang benepisyo. Salamat kay Mister, masaya si Mrs. Dito na tayo sa natural. STM Beads, laging maaasahan. At sa paraang family planning, sa paraang natural family planning, decision ko, igalang mo. At ngayon, balik tayo uli sa ating ikalawang yugto ng ating programa. Itong paalala mo, Ate Cor, tungkol sa cervical mucus method. Well, cervical mucus method is one of the modern and natural ways to know the woman's fertility or infertility, Atife. This is used not only in family planning, but for women to know their safe and unsafe periods, so they should know when to have a baby. Sabi nga, ang cervical mucus method daw ay epektibo lamang with the cooperation of the couple and if they use the method correctly. Sabi nga, kailangan siyempre aware tayo sa ating fertility, yung ating physiological na ating katawan, at of course yung kooperasyon din ng ating asawa. Mas importante yan. So for couples who want to plan their families, consult your doctor, nurse, midwife, or barangay health workers. Okay, pero babalikan ko lang uli muna yung ating SDM na sinasabi. Ito yung Standard Days Method or SDM, yung parati mong sinasabi sa iyong yung konting sakripisyo, malaki ang benepisyo. Hindi ko magaya yun eh. Okay, sabi dito, ang SDM daw is one of the scientific natural family planning method. So, it helps what? So, it helps the woman avoid unplanned pregnancy. It is like a necklace used only by women with 26 to 32 days menstrual cycle. So, the beads represent the menstrual days of women. Yan. Okay, ito po ay parang rosaryo, beads ika nga, di ba? So, para sa mga karamihan, sabi ko nga po sa inyo, parati po kayong, ang tawag dito, Ate Cory, Ate Cory na tuloy partner, yung magpakonsulta tayo kung gusto natin magplano na ating pamilya, ay magpakonsulta tayo sa ating mga doctors, nurses, midwives, or barangay health workers. At sinasabi nga, kung matatandaan mo, yung last week natin ay tumawag sa atin, itong si Mr. Oscar, binabati natin sila, no? At binabati natin at salamat po din sa paalala. Tama yung sinasabi niyo, Cory, hindi naman 100%, di ba? Yung sinasabi natin yung LAM. Ano ba tong LAM na ito? Ito yung, ang tawag dito, yung lactational amenorrhea method. Ito yung nagpapasuso. Ano nga ba? Babalikan lang natin kasi marami nagtatanong sa atin. Ano nga ba ang benepisyong dulot ng breastfeeding? Sabi nga natin napakarami ng
parang ibinibigay nito para sa mga nanay, di ba? Sabi nga natin nung nakaraan, inuulit lang natin kasi marami ang nag-text sa atin para ipaliwanag uli nating maigi. Sige nga. Actually, tatlo eh. Isang lactational amenorrhea. Oo. Dito sa lactational amenorrhea method, ito yung eksklusibo at madalas na pagpapasuso ng gatas ng ina. Yung pinipigil ng pagpapasuso, yung kanyang fertility o pagiging mabunga upang hindi siya kaagad magpuntis. Kapag ang isang ina ay nagpapasuso, nag-uumpisang gumana at magbago ang hormone sa katawan niya. So, pinipigil ng pagpapasuso ang paglabas ng hinog na itlog mula sa ovaryo upang hindi agad mabuntis. Napatunayan ito sa maraming pag-aaral na mabilis mabuntis ang ina makaraan ng 6 na buwan Yun. matapos. Matapos ang 6 na buwan. Ibig sabihin, yung sa 6 months na yon medyo safe ka pa. Pero after the 6 months, dapat magpa-check up ka na. Diba? So, subat sa tulong na eksklusibo at madalas na pagpapasuso, sinabi nga natin, pansamantalang napipigilang bumalik sa normal ang kanyang regular na pagreregla. Although pansamantala, yes. So, 3 bagay ang dapat tandaan upang maging epektibo ang LAM or yung lactational amenorrhea method bilang natural na pamamaraan ng pagpaplano ng pamilya. Ang isa dyan, hindi pa bumabalik ang regla matapos manganak. So yun ha, wala pang 6 na buwan ang sanggol. Ibig sabihin, 6 months lang, no? 6 months. Yun ang purong gatas ng ina lamang ang ibinibigay o pinapasuso sa bata. Para sa karagdagang impormasyon nga po, kasabi nga ni kasamang Oscar, yung tumawag sa atin last week, makipag-ugnayan sa inyong doktor, nurse, midwife at pinakamalapit na health center. Yan. So, Cory, dapat natin tandaan na ang mga gumagamit ng LAM ay ano mga pinapayo ng mga health expert dyan. Pinapayo ng mga health experts na kaagad na pasusuhin ng gatas ng ina ang mga bagong silang na sanggol. Dapat itong gawing madalas at lubusan, batay sa pangangailangan ng inyong sanggol at hindi dahil sa naka-schedule ang pagkapasuso sa kanya. Gawin ang pagpapasuso ng walang mahabang pagitan o intervals sa araw at gabi. At ipinapayong magpasuso ang ina kahit na siya o ang kanyang baby ay may karamdaman. Lagi nating tandaan na ang gatas ng ina ang pinakamabisang panlaban sa sakit ng sanggol. At siyempre kung kayo ay may mga katanungan tungkol sa LAM method at sa iba pang mga paraang natural family planning, well, of course, tumawag tayo sa atin, din sa opisina natin, pwede natin silang i-refer sa Popcom, di ba? Or pwede rin kayo, sabi ko nga, paulit-ulit po namin sila sabi ni Ate Cory na kailangan magpakonsulta rin kayo sa mga doktor ninyo o sa doktor ninyo, sa nurse, sa midwife o sa barangay health worker para hindi problema, di ba? Yun nga sinasabi natin. At of course, kailangan din may tulong ng asawa. Yan Yan kung ba importante yan eh, yung kooperasyon ni mister kasi may mga mister na makulit. At mga benepisyong dulot ng lactational amenorrhea method o yung LAM na tinatawag sa mga sanggol. Ano nga ba yung mga tulong o benepisyo dulot ng LAM? Actually, nakakatulong ang gatas ng ina upang palakasin ang resistensya at proteksyon na ng sanggol laban sa lahat ng uri ng sakit na maaaring dumapo sa kanya. Yung tinatawag nating colostrum o yung unang gatas na lumalabas sa suso ng ina pagkatapos manganak. So yun yung napakasustansya, di ba? Napakasustansya ng colostrum na yun. Parang kung nakikita ko ngayon, parang ano siya partner, alam mo yung parang nagkikinang-kinang baga. Yun, makinang-kinang siyang konti. Pero yun nga, at sabi nga dito, nagtataglay ito ng mataas na protina at antibodies. Ano